ng mga nagbabagang sports balita. Pinoy IBF Super Flyweight contender Arthur Villanueva nagpahayag ng kahandaan 4 na araw bago ang title bout kontra Puerto Rican Mac Joe Arroyo. Legitimate center, aasintahin ng Meralco Bolt sa paparating na PBA Rookie Draft. Philippine Volcanoes, puspusan ng pag-iensayo para sa pagsabak sa Asian Rugby 7 Series. NBA All-Star Center Marc Gasol, opisyal ng pumirma ng multi-year contract sa Memphis Grizzlies. Defending champion Team USA, pasok na sa quarterfinal ng CONCACAF Gold Cup. Colombian climber Nairo Quintana, umaasang makakabawi sa mountainous stages ng 2015 Tour de France. Third seed Bernard Tomic, laglag sa opening round ng Hall of Fame Tennis Championship. At Jamaican Olympic great Usain Bolt, magbabalik aksyon sa London Anniversary Games sa susunod na weekend. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, pahayag ng kahandaan si Pinoy IBF Super Flyweight contender Arthur Villanueva, eksaktong 4 na araw bago ang title clash kontra Puerto Rican rival Mac Joe Arroyo. Ito ay kahit pa hindi na siya nagdagdag ng rounds of sparring sa Wildcard Gym Training Camp. Ang kabuang detalye ihahatid ni Mr. Recap Santos ng Sports Radio 918. Hindi na sumalang sa sparring session sa kanyang training camp sa Wildcard Gym sa Hollywood, California si Pinoy IBF Super Flyweight contender Arthur Villanueva. Ito ay dahil walang available na kaliwiting sparmate sa sweatshop ni trainer Freddie Roach. Sa panayam ng PTV Sports, walang nakikitang problema si Chief Trainer Edito Villamor sa hindi pagsalang sa simulated fight ni Villanueva sa US soil dahil sapat na umano ang bilang ng rounds of sparring na pinagdaanan ng kanyang prized pupil sa Cebu City. Sasagupain ni Villanueva si Puerto Rican rival Mac Joe Arroyo sa Don Haskins Center sa El Paso, Texas sa darating na Sabado para sa bakanting corona ng IBF Super Flyweight Division. Hindi na kami nag-spar dance kasi yung mga kanan ng mga boxers kanan. Baka maiba naman yung isip niya. Kasi palagi kami nag-sparring ng kaliwa doon sa Alabax, sa Cebu. So baka maiba naman yung strategy namin. Ibinalita rin ni Villamor na nakakuha ng karagdagang inspirasyon si Villanueva dahil sa mga papuring natanggap mula kay Roach. Some advices lang, nag-advise lang. Good luck. Naman, maganda naman ang response niya. Sasampa ng ring si Villanueva, bitbit ang unblemished record na 27 wins with 14 by knockouts habang ipaparada rin ni Arroyo ang malinis na kartadang 16 na panalo na 8 via stoppages. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, nagpaplanong magsagawa ng training camp sa Estados Unidos si undefeated Pinoy featherweight campaigner Mark Magsayo. Ito'y matapos na pasukuin niya sa 5th round si Mexican rival Rafael Reyes sa undercard ng Pinoy Pride 31 sa Cebu City nitong weekend. Nagbabalik si Mr. Rick Yap Santos. Bukod kay longest reigning Filipino World Champion Donnie Ahas Nietes, isa pang young fighter mula sa Bohol ang pumukaw sa atensyon ng mga fight fans sa Pinoy Pride 31 boxing card sa Cebu City nitong weekend. Siya ay si undefeated featherweight
Mark Magnifico Magsayo na umani ng 5th round technical knockout win kontra Mexican rival Rafael Reyes. Nagpamalas ng lakas, bilis at boxing skill ang 20-year-old Tagbilaran Bohol Pride sa matchup kontra Reyes upang mapalawig ang kanyang unblemished record sa 11 victories with 9 via stoppages. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Magsayo na nakatulong sa kanyang impresibong panalo ang pinagdaanang sparring sessions kontra 5 Division World Champion Nonito the Filipino Flash Donaire. Malaking tulong sa ganyan kasi una-una malakas, mabilis, nakaya ko siya. Samantala, hindi rin naiwasan ng mga Manila-based reporters na humanga sa fighting style ni Magsayo. Although makita mo talagang gigil na gigil pa, gusto pa niya talaga na tumika ng impression. Pero talagang sa moves makita mo, meron siyang future. Maganda, maganda bumitaw. Gusto ko yung kaliwa. May diin yung left hook niya. Maganda i-develop. Ang bilis, nandun ang power. Maturity na lang. Pero for sure, yung batang yun, in 2 years time, maybe world contender yan. Sa ngayon ay pinaplano ng mga handlers ni Magsayo na dalhin siya sa Estados Unidos upang mas lumaki ang kanyang tsansa na mapalaban para sa world title. Para sa PTV Sports, Ricky Ab Santos, Sports Radio 918. Lipat naman tayo sa professional basketball. Isang araw bago ang Game 3 ng PBA Governors Cup Finals, nagbigay ng paliwanag si Alaska Aces head coach Alex Compton hinggil sa pagkakabangko niya kay hard-banging forward Calvin Abueva sa Game 2 ng serye kontra sa menong isang gabi. May report si Haji Caaminio. Tiniyak ng Alaska Aces coaching staff na maglalaro si star forward Calvin Abueva sa Game 3 ng PBA Governors Cup Championship Series kontra San Miguel Beermen bukas ng gabi. Ito'y matapos na mabangko ang tinaguriang The Beast sa 4th quarter ng Game 2 noong isang gabi. Sa panayam ng PTV Sports, thumb problem ang itinurong dahilan ni head coach Alex Compton kung bakit napilitan siyang limitahan ang paglalaro ni Abueva sa Game 2. Yeah, it's pretty easy. I subbed him out because the import had been out for a while. Sabi ko sa kanya, ibabalik kita. And then when I went in, sabi niya, hindi na niya kaya. Sakit talaga ang kamay niya. Okay. So, siyempre kung may injury yung player, kung pipilitin ko pa, parang hindi tama yun. But he'll be playing in Game 3, Coach? Oh yeah, I'm sure he will. Samantala, pinuri naman ni Compton ang abilidad sa loob ng playing court ni Abueva. Calvin's played hurt many games. And there have been a lot of games where he hasn't been able to go back in the fourth quarter because he put his heart out there on an injury that people didn't know about. I just think Game 2 was probably another one of those cases. Today it wasn't his sprained ankle or his knee, it was his hand that he had slammed on the rim. But maybe some other guys wouldn't even have played. But he played great. Now I was proud of him, proud of his effort. And then he just wasn't able to go back into the game again. So yeah, we had to go in a different direction. Sa ngayon ay hawak ng San Miguel Beer ang 2-0 series advantage kontra Alaska. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kung si PBA Chairman Patrick De Gregorio ang masusunod, gusto niyang ipagpatuloy ng liga ang Asian Reinforcement Format. Ito'y dahil naniniwala siya na nakatulong ang pagpasok ng mga Asian teachers sa pag-angat paglalo ng popularidad ng PBA. Narito ang report ni Ms. Ria at Sports Radio 918. Kumpiyansa si PBA Chairman Patrick Gregorio na tuluyang bubuksan ng liga ang pintuan para sa mga Asian Cagers. Ito'y kahit pa umani ng batikos mula sa ilang kritiko ang pagpasok ng Asian Reinforcement sa season-ending PBA Governors Cup. Ayon kay Gregorio, hindi solidong basehan ang pag-abante sa semifinals ng 4 na teams na walang Asian players para sabihing hindi nakatulong sa liga ang ipinatupad na bagong format sa Governors Cup.
tingnan po natin, Dennis, nung NBA, nung unang panahon, nung nagsimula ang international player sa NBA, si Luke Longley ay nag-dominate sa NBA. Hanggang ngayon po, Michael Jordan pa rin. Hanggang ngayon po, LeBron James pa rin. Pero napakalaki na po ng liga sa buong mundo. Napakalaki po ng NBA sa buong Asia. Yan po ang pattern na pwede natin. Naniniwala rin si Gregorio na nakakuha ng atensyon ang liga mula sa Asian counterparts dahil ilang opisyales ng major basketball leagues sa ating kontinente ang nanood ng PBA games. Ang sinasabi lang po natin ay pwedeng maglaro ang Asyano sa Pilipinas. Nagpunta po Hapon at Koreano, pati po yung commissioner ng Japan Basketball League, para tignan po natin kung mababa natin yung ating liga. Sa 12 PBA teams, 6 lamang ang tumugon sa pag-acquire ng Asian dribblers na may height limit na 6'3". At ang mga ito ay ang Talk and Text Tropang Texters, Meralco Bolts, NLEX Road Warriors, Barangay Ginebra San Miguel, Global Port Batang Pier at Kia Carnival. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa PBA pa rin, naniniwala si veteran shooting guard Gary David na big man ang pupuntirihin ng Meralco Bolts coaching staff parating ng PBA Rookie Draft. Ito'y dahil kawalan ng legitimate center di umano ang rason kung bakit hindi sila makarating sa finals ng 3 komperensya ng liga. Para sa detalye, nagbabalik si Haji Caaminyo. Kakulangan sa big men ang nakikitang butas ng Meralco Bolts sa kanilang roster. Sa season-ending PBA Governors Cup ay nakapasok sa playoffs ang Meralco, pero dahil sa kawalan ng legitimate center ay napatalsik agad sila ng San Miguel Beer. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si shooting guard Gary David na big man ang aasintahin ng team management sa paparating na PBA draft. Hawak ng Meralco ang 4th at 7th pick sa base sa computation process na isinagawa ng liga. Sa talent-wise saka sa players-wise na yung team mo na nawala ng puta, nag-improve na kamo. Ang talagang nakakita lang na butas talaga, kulang kami sa big man. Ayun yun, medyo ayun yung target namin na makakuha ng solid na big man ngayon. At ayun yung tinatarget nila coach para magkaroon naman chance next season. Samantala, binunyag naman ni David na nakatakda silang sumalang sa training camp sa Las Vegas, Nevada sa buwan ng Setyembre. May inaano si Coach Norman na magtitrain kami sa Las Vegas kaming September to Alex. Yun, ayun yung to make better yung team maging maayos at magandang condition at makakuha ng mga ibang training technique. Ngayon yung ano nito, to get things better and get improvement. Matapos na makarating sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup, ang Meralco ay nalaglag naman sa quarterfinal ng Governor's Cup. Para sa PTV Sports, Haji Caaminyo, Telebisyon ng Bayan. Sa rugby, mabigat na training ang pinagdaraanan ng Philippine Volcanoes para sa kanilang asam na makakuha ng pwesto Rugby 7 sa susunod na taon. Sa pangunguna ni Team Captain Jake Letts, makikipagsagupa ang Philippine Volcanoes sa 11 tigasing Asian counterparts sa susunod na 2 buwan. May report si Ms. Arian Malyares. Nagpahayag ng kahandaan ng Philippine Volcanoes kulang 2 buwan bago ang kanilang kampanya sa Asian Rugby 7 Series. Katapat ang top 12 Asian teams. Unang magpapartisipa ang Philippine 7 sa first series sa China sa Setyembre, bago sila tumulak patungong Thailand at Sri Lanka para sa second at third series. Dito ay ang top 3 Asian teams ang aabante sa World Rugby 7 sa susunod na taon. Sa PTV Sports, ituturing ni Philippine Volcanoes Team Captain Jake Letts na importante ang bawat laro sa Asian meet, lalo pat dito nakasalalay ang katuparan ng kanilang Olympic dream. We've started our preparations. Our squad has been selected. You'll find that we'll have
15 players that will go into training camp, and we enter that training camp as a team, as an official team on August 29. However, our local players and our national players around the world are currently training in terms of our programs and making sure that come training camp, everyone's fit and ready. Ibinalita rin ni Letts na mabigat na training ang kanilang pinagdaraanan upang matiyak na magiging handa sila sa lubong ng mga Asian counterparts. Every tournament, it means a lot to us. We never go into a tournament. We always have to go in with a winning attitude. Otherwise, we go in being competitive. Otherwise, you won't win. So every tournament, we go in with the aim of winning. And in terms of our first Shanghai Sevens tournament, or China Sevens as that it's known, we're going to take in our strongest team, and we'll have a strong 12, and we'll definitely compete with the likes of Hong Kong, Japan, Sri Lanka, and Korea. Powerhouse Japan ang nakikita ng Pilipinas na pinakamahigpit na karibal sa Asian Sevens Series. Para sa PTV Sports, Arian Malgari, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, kapwa masang sideline indefinitely sinansanda World Champion John Claude Saclag at SEA Games gold medalist Daniel Parantac. Ito'y dahil parehong binabagabag ng kanilang injuries ang dalawang pambatong Wushu Warriors ng bansa. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Labis na nag-aalala ang pamunuan ng Wushu Federation of the Philippines sa kalagayan ng kanilang dalawang prize athletes. Ito'y dahil nakatakdang sumailalim sa knee surgery si SEA Games gold medalist Daniel Parantac, habang kasalukuyang nagre-recover naman mula sa left shoulder injury si Sanda World Cup champion Jean-Claude Saclag. Federation of the Philippines Secretary General Julian Camacho, napuwersa silang ipahinga sina Saclag at Parantac dahil mas importante para sa kanila ang kalusugan ng dalawang Wushu Warriors. Hindi namin padadala itong dalawa. Absent muna. Magpagaling mo na siya. Makalalong makaroon ng injury na mas malala, mahirap na. Samantala, ibinalita naman ni Camacho na may hinahasa silang mga junior athletes na malaki ang potensyal na mag-uwi ng karangalan para sa bansa sa mga future international meets. Marami tayong mga papasok na magaling na mga junior. Kailangan lang siguro itong mga bago natin na mga atleta. Kulang lang sa experience siguro. Siguro give them another 2 years. Sana na, sana sila lahat. Kabilang sa mga pinaghahandaan ngayon ng Philippine Wushu team ay ang pagsabak sa World Championship sa Indonesia sa buwan ng Nobyembre. Para sa PTV Sports, Arian Malgari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, plansado ng lahat para sa pagdaraos ng URCC Domination Fight Card sa Clark Field, Pampanga sa susunod na Sabado. At ang tatayong bida sa one-night event ay ang title defense si Pinoy URCC Featherweight Romero kontra Malaysian challenger Gian Kai Che. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Arian Malyari. Idedepensa ni Pinoy Featherweight Champion Red Romero ang kanyang titulo sa main event ng URCC Domination MMA card sa Clarkfield, Pampanga sa susunod na Sabado. Sasagupain ni Romero si Malaysian challenger Gian Kai Che na naghahangad naman na maiuwi ang URCC featherweight belt. Sa lingguhang PSA Sports Forum kanina, inihayag ni URCC President Alvin Aguilar na bukod sa showdown ni Romero at Gian, itatampok rin sa one-day event ang Bantamweight Championship ni Jerson Estoro at Andrew Benibe, flyweight ni Hideo Morikawa at Alvin Ramirez, gayon din ang matchup ni Carlo Laurel at CJ De Tomas. I have a lot of high expectations. I mean, the fight card is beautiful. I mean, we have fighters from China, Japan, Korea, Switzerland, and then we have a women's bout, and then we have 3 championship bouts. So talagang every fight matters talaga. And me personally, I'm really excited to see this card. I can't wait. I really can't wait. Samantala, inamin naman ni Aguilar na isa sa mga pangarap niya ay ang maitapat ang mga Filipino fighters sa mga MMA counterparts sa iba't ibang panig ng mundo. We want our fighters really good, that they can represent the whole country around the world. We're one of the best already in Asia, and that's not enough for me. I want us to be around the world, na talagang sikat tayo around the world.
it's about time that Filipino athletes get the recognition they deserve. Ang nangyayari kasi sa atin is, we win, ganito lang, it's about time that we had more Manny Pacquiaos. So that's the goal. Ang URCC ay isa sa pinakamatagumpay na mixed martial arts organization sa buong Asia. Para sa PTV Sports, Aryan Malgari, Telebisyon ng Bayan. NBA All-Star Center Marc Gasol, opisyal ng pumirma ng contract sa Memphis Grizzlies. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Tulad ng kanyang ipinangako, nagbalik sa roster ng Memphis Grizzlies si free agent center Marc Gasol. Kanina ay opisyal ng pumirma ng kontrata sa koponan ang 7'1" slot man, pero hindi muna ibinunyag ang detalye ng deal. Ito'y dahil bukas pa magsasagawa ng press conference ang Grizzlies para i-anunsyo ang paglagda ng multi-year contract ni Gasol. Sa katunayan, sa pagpasok ng free agency ay kay Grizzlies owner Robert nakipagpulong si Gasol, kaya't madaling naplansya ang bagong deal ng 30-year-old Spaniard sa team. Si Gasol ay nag-average ng 17.4 points, 7.8 rebounds at 3.8 assists per game noong nakaraang season, kung saan napabilang siya sa starting lineup ng NBA All-Star Game sa kauna-unahang pagkakataon. Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Sasandal sa kanyang mountain climbing skills si Colombian star Quintana para mabawi ang oras na nawala sa kanya sa unang 9 na stages ng 2015 Tour de France. Ang 25-year-old rider ay napag-iiwanan ng halos 2 minuto ni current overall leader Chris Froome ng Great Britain papasok sa mapanubok na ruta ng Pyrenees at Alps. Pero dahil kilalang best climber sa buong mundo, inaasahang sisimulan ni Quintana ang paglusaw sa bentahe ni Froome sa pagsikat ng mountainous 167 km stage 10 ngayong gabi. Sa katunayan, kontento si Quintana sa kanyang kinalalagyan ngayon sa standings dahil sa tingin niya ay swerte na siya na makapasok sa top 10 overall bago ang rest day kahapon. Sa men's tennis, hanggang nagwakas ang kampanya ni Bernard Tomic sa Hall of Fame Tennis Championship sa Newport, Rhode Island. Kanina ay lumasap ng upset loss ang third-seeded Canadian netter sa kamay ng compatriot na si unseeded John Patrick Smith, 6-3 at 7-5 sa opening round ng grass court tournament. 3 beses na nakabreak ni Smith ang higher-rated rival at isinara niya ang laban sa loob lamang ng 1 oras at 10 minuto. Ang second round opponent ni Smith ay si unseeded Jared Donaldson ng Amerika. Sa women's tennis, umabante sa second round ng Bucharest Open sa Romania si top seed Sara Errani ng Italy. Ito'y matapos na patalsikin niya si unheralded Kagla Buyukaikai ng 2 at 7-6 kagabi. 2 beses na nakabreak si Errani sa opening set bago niya dinomina ang tiebreaker na sumunod na set. Target ni Errani na makasungkit ng pang-9 na career WTA singles title. Sa football, pasok na ang defending champion Team USA sa quarterfinal ng CONCACAF Gold Cup. Kanina ay nakapagsalba ng 1-1 draw ang mga American Booters sa match-up kontra Panamanian counterparts upang tumapos silang top seed sa Group A. Unang umiscore sa laban sa 34th minute si Panamanian forward Blas Perez bago nagbaon ng equalizer si American midfielder Michael Bradley sa 55th minute. Ang round of 8 opponent ng US ay ang top third seed sa Group B. At sa athletics, magbabalik aksyon sa London Anniversary Games sa susunod na weekend si Jamaican Olympic great Usain Bolt. Binabagabag ng kabi-kabilang injuries ang 28-year-old sprinter ay 5 beses lamang na nagpartisipa sa Century Dash ngayong season kung saan ang pinakamabilis na clocking niya ay 10.12 seconds. Sa kabilang banda, si American speedster Justin Gatlin na isa sa mga makakatapat ni Bolt sa London showpiece ay naurasan naman ng season's best na 9.74 seconds sa Diamond League meet sa Lausanne, Switzerland noong 1 buwan. Pero umaasa si Bolt na maaabot niya ang tamang
porma bago siya sumuong sa Championship sa China sa susunod na buwan kung saan siyang defending champion sa 100 at 200 meters. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Alam niyo ba kung bakit turkey ang tawag sa tatlong magkakasunod na strike sa larong bowling? Nag-originate ang nasabing term noong 1800s kung saan sa isang holiday time ay nabiyayaan ng libreng turkey ang unang miyembro ng team na makakapagrehistro ng tatlong magkakadikit na strikes. Nagbabalik ang PTV Sports. Alright. Why? Yan. Haji, hello. Hello. Good evening. Oy! Happy birthday si Gary David. Uy. Birthday niya kahapon. Ano bang moniker ni Gary David? El Granada. Yes. El Granada. Sinurprise daw siya ng El Granatics na eh. Talaga namang Anong ginawa? Ilagisa ng ano? Happy birthday, Gary. Belated happy birthday. Sabi nga niya wala pa, malayo pa retirement. Malakas pa. Oo, kayang-kaya pa. Pwede pa yan. Lakas pa taon pa yan. Baka nga maggilas pa yan eh. Si Gary D. Oo, pwede pa yan. Okay, so since binati natin si Gary David, player ng PBA pag-uusapan natin. Oh, yes. Ganda na segue. Kainitan po ng finals. San Miguel, 2 beses tinutungga ang Alaska Aces. Crying over spilled milk. Wow. At ang ating question of the day, Meg. Ang question of the day natin is, sa tingin nyo, kaya bang walisin ng San Miguel Beer ang Alaska Aces sa finals ng PBA Governor's Cup? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sport. Yan. At ang cellphone number po natin, kung gusto po ninyong tumawag, 0936-537-9349. Again, 0936-537-9349. Pero na yung Facebook, Meg and Haji. Winalis ng Alaska yung Star Hotshots, no? 3-0. So ngayon, 2-0. 0-2 pala yung Alaska ngayon. Tingnan natin. Kapatid. Tingnan niyo mo ang kapatid ko, ha? Ipinaghiganti. Ganti. Basa. Sabi ni John Mar, Yamit, bukas, 3-0 na. Kala ko John Mar Fajardo. BPC, Best Player of the Conference. 3-0, ha? 3-0 daw bukas. Sige. Sabi ni Mark, Dean Alicante, hindi. I think magagawa pang manalo ng kahit isang game ng Alaska siguro. From Bindy. Iyan. Sigurado babawi ang Alaska, kaya tinawag silang Never Quit Squad. Game 7 for sure. Oo nga, baka this time yung never quit nila series, hindi lang sa game. Pakibati po ang asawa ko na si Margie Diaz, ang anak ko si Kali, tsaka si na Mama Tess and Papa Rogie Nukum. Kali? Meron pa bang Kali nga? Meron pa yata. Meron pa? Yata. Si Kali. Hi, Kali. Yeah, Reynaldo Bartolome de la Cruz, 4-0 na po yan. Ba? Sinwip na. Ganun kasimple. Sinwip na ni Reynaldo ba yun? Oo, Reynaldo de la Cruz. From Reynaldo Bartolome. Si Lester. Si Lester Ricky. Okay. Hindi yan sweep kasi Alaska yan. Championship pedigree. Kaya lalaban pa yan. Ayun. Derek Arante, nakita naman sa laro, hirap ang Alaska sa Beermen. Kayang-kaya 4-0. Update po sa Ginebra. Sana kunin nila sa draft pick si Newsome or Gar Volanete. Bawas po ng guards loaded sa guards like Josh Orbistondo or retire na lang si JJ. Kung ayaw na ni LA sa Ginebra, wag plastic. Trade na lang siya. Trade na rin si Baracael for shooter player at kuha sila ng defender sa scorer. Ayan ka na naman, Derek, ha? Ito si Derek. Ito yung sinabi ko ro na trade si, siya ba yun? Sanggalang. Oo. Confirm, Derek. I-confirm na. Sinabi mo confirm, baka sabihin. Baka ma-misinterpret na. Kung gano'n, From William Macaraeg, sabi niya, darating daw po si Taylor Swift. Alam na. Darating daw si Taylor Swift sa Friday, ba? Alam na. Meron siyang pahiwatig dyan. Taylor Swift, ha?
Lark de la Cruz, pwede. Sa ganda and consistency ng mga players ng SMB, every game kahit sino pwedeng umiscore. Ask ko lang po kung sa palagay ninyo pwedeng makuha si Almond Vosotros sa first round pick sa PBA draft. I think so, no? Kung papasok. Kung papasok siya. Matunog niyo yung pangalan niya. Pabati po sa sexy kong asawa. Yun. Kaytan de la Cruz. More power PTV Sports. Salamat po. Ay, binabati ko. Former world title challenger natin taga Cebu, nanonood ngayon. Hello, good evening po. Si paring Andy, gulat siya. Kita-kita sa TV ngayon. Ako to, Andy. Ayan na nga. Ayan. Yun, tama ka daw. Kung papasok ko na si Almond Vosotros. Subukan natin yung ating caller. Okay na ba yung ating tingnan natin line. Telephone line. Ayun, Sige nga. Sige nga. Ayan na. Ayan, okay. Agad-agad. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Hello. Hi. Hello, mga idol. Hello. Kumusta? Ano pangalan? Ako nga pala si Pos. Ha? Pos. Ano? Pos? Ng Pos. P-H-O-S. P-H-O-S, Fos. T-H-O-S. Taga Tanay Rizal. Tos. Tos? Tama ba, Tos? Nung volume ng TV. Tos. Yan. Update lang po sa Rain or Shine. Rain or Shine. Out na sila. So far, Ano po ba si Chris Chu. So far, hindi. Sabi ni Chris Chu sa latest vlog niya, i-reconsider daw niya ang kanyang retirement dahil nag-enjoy daw talaga siya sa kanyang career ngayon. Sabi ni Chris Chu. Masyado pa siyang bata mag-retire. Di pa sila nagkakausap ng management. Pero to, suulaan ko lang maglalaro pa yan. Siguro mga at least 1 year. O kaya siguro 2 years. Kasi yung nagsalita na yung chairman o board governor ng Rain or Shine, si Mr. Mamerto Mondragon. Yes. Na offeran nila. Gusto pa nila makuha si Chris Chu. At iba pang update sa Rain or Shine, number 3 sila sa draft. Draft pick. Nice. Nice position. Sa indeed, si Ray Allen, Miami pa rin po ba? Lumipat na, di ba? Free agent na si Ray Allen ngayon. Ang alam ko, maraming mga teams na nag-o-offer sa kanya kasi 39 years old pa lang naman si Ray Allen. Though yung huling team na pinaglaruan niya is Miami naman talaga. Pero sa ngayon, nire-recruit siya ng iba't ibang team. Dati na siyang nirecruit ni LeBron James na maglaro sa Cleveland. Kaya lang stop muna siya ng isang season. Tingnan natin yung susunod na season kung may may paglalaroan na siyang team. Free agent pa siya, si Ray Allen. Salamat po. Pabati na lang po sa amin sa Tanay Rizal. Sige. Bate. Binabati ko po mga kaibigan ko dito sa Tanay. Salamat po. Salamat, Pos. Pos, salamat. Salamat din po. Unique. Close mo. Unique ng pangalan nito. Okay. Ano siya? Unique ang pangalan. Masayahin si Tos. Parang Sunny Tos. Alright, balik tayo sa Facebook from Warren Innocentes. Tambakan Games na naman yan bukas. Tambakan? Ano to? BPG, best player of the game is Ronald Tubid. Magic Bunot is YDO. Yancy. Yancy yan. Magic Bunot. Sige, basa pa. Ruel Gatmaitan. Hindi kaya yan, lalaban at lalaban ng Alaska dyan. Game 2 nandun na kinapos lang talaga. Pabati naman ng buong Gatmaitan clan. Sabi nga ni Coach Alex Compton, matigas ang ulo niya kaya hindi siya susuko. Sabi ni Coach Alex. Okay, sabi ni Nico Jan Rehuso, kaya yan. May tawa din tapos ka na? Ayan. Si Hector, yung fan ng Alaska. Si ganon, Alaska. Ayan. Good PM. Malayo pa ang serye. Kaya pa yan ng Alaska. Mo si Dondon Ontiveros at Cyrus Baguio. Yan. Si Hector Toh. Hector Toh. Parang top of the hour. Hector Toh.
Si Hector ng ano, yan ang napakasipag niyan. Pero ganun talaga. Ganon. Ganon. Sige, basa pa. From Jan Lee Hilario Gonzalez, kaya yan ng San Miguel. Best player of the conference, Junmar Fajardo, na soon to be MVP. Ang mabubuhat niyan, pabati po kay Kuya Jonard, na fan nyo. Uy, hello Jonard. Go PTV Sports, more power po sa inyo. Sige. Yung caller natin, nawala yung ating ano. Nawala yung linya? Oo, sige. Yan. Isang caller pa. May time pa tayo. Meron pa. Kaya pa. Pero teka, andali ha. Bumebuelo lang. So, basa muna tayo. Isa pa. Siguro si Marky Marzan, nakita ko na siya eh. Ayun. Sa tingin ko, hindi nila ma-4-0 yan. Kaya pa ng Aces yan, basta bumalik yung dati nilang bangis. Alright, from Ernesto Nevaliza, hindi dahil bawal gumagamit ng walis dun. Bawal gumamit ng walis. Hindi dahil bawal gumamit ng walis. Saan? Sa Araneta? Sige. Si Ray ngangas ka. Okay yung ginawa mo. Kapag di naglaro si Abueva, sigurado nga ang Alaska. Oy, sabi ni Coach Alex, maglalaro daw. Kinonfirm niya. Okay. Subukan natin, Meg. Meron na ba? Okay mo. Yan na. Sige. Meron yan. In 5, 4, 3. Okay. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Hello. Ay, ayan. Pangalan, bro? Francis, ng San Ferdinand. Francis. Kumusta, Francis? Yes, sir. Ay, may sagot ka sa question of the day? Third question of the day. Yes! Sorry. Go, sagot. So, hindi papayag ang Alaska dyan. Hindi papayag ang Alaska dyan. Bakit? So, ano yan? Never quit squad din. Never quit squad. NQS. Sige. May tanong pa, Francis? Di na naririnig ko yung mga Donto ng Tiberos Marti. Ano yun, Francis? Ano sabi nito ni Donto? Francis? JB Castle, mga Donto ng Tiberos 3, wala pa. Anong pakiulit mo nga, Francis? Hello? Francis? Mukhang medyo mahina yung signal ni Francis. Medyo mahina yung signal ni Francis San Mateo. Francis, bro. Pero may binabanggit siya tungkol kay Dondon Dondon Tiberos. Teka. Subukan natin baka tumawag uli, Yasyong baka ibig niya sabihin Ayan, next caller. Hello, good evening, PTV Sports. Hello, good evening, Mameg, si Dennis Haji. Hi, pangalan, boss? Si Mark po ng Davao. Hello, boss Mark. Mark. Question of the day? Ano ba yung question of the day? Magti-3-0 ba or makakabalis yung Alaska? Hindi ko masyado na... Kung mawawalis na ba ng SMB yung Alaska 4-0? Hindi ako 0. Magsasabi ng San Miguel pero hindi pa payag ng Alaska ma-0. Hindi ko aabot ng Game 6 or Game 6 or Game 5. Sino mo nanalo? San Miguel. Tapos, San Miguel fan ka ba, Mark? Hindi, Star Hot Shots. Star Hot Shots po. Star Hot Shots. Okay. Sige, may isang tanong lang question, sir. Go. Sure. Analysis mo po, Sir Dennis, kay Mark Magsayo. Ano ang analysis mo kay Mark Magsayo? Magaling, mabilis, malakas, pero masyado pang bata. 20 years old. At kung titignan natin na Mark, yung future ng featherweight division, kasi dyan siya nagkakampanya, di ba? 2 to 3 years from now, nandyan pa yung mga Leo Santa Cruz, nandyan pa yung si Abner Mares, meron pang Lomachenko, meron pang Gary Russell Jr., hindi malaman, baka yung Mikey Garcia, baka bumaba pa yan or what, but definitely mabigat yan. Pero kaya kung maiho-hone ng tama si Mark Magsayo.
Bata? Yung world title, ano sir, ni Villanueva sir, may pag-asa kaya tayo dyan? Maganda rin pag-asa natin dahil yung bata, desidido. Si Mac Joe Arroyo. At saka meron na, pagka nakakausap ko, meron siyang tamang confidence sa nakikita ko, no? Although mas full yung Arroyo, pero tingin ko mas matapang yung bata natin. So kaya hindi naman maka-hometown decision yun sir, hindi naman sa Puerto Rico lalaroin niya sir. Oo, hindi sa Puerto Rico, no. Pero syempre mas malapit yung Puerto Rico sa Texas kaysa sa atin. Yan lang. Mas maraming Puerto Rican din doon. Marami rin doon. Pero marami rin Pilipino ron, ha? Nga lang, hindi malaki chance na ni The King Arthur. Hey, ayos Mark, ha? Thank you, sir. Alright, salamat Mark ng Davao. Okay, bye-bye na tayo. Bye na naman. Yun, syempre maraming salamat sa Viewblends. Visit them at facebook.com/ViewblendsPH, The House of Silhouettes, Pampered Pooch Organic Shampoo, Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Mr. The Friend of California Beau, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Yung pamilya daw ni Jeff Tuason nanonood sa atin, si Theodore at saka si Theoden. Tapos maraming salamat po sa Pantua family dyan po sa Liano, Caloocan City. De Los Santos family dyan po sa Nangka, Marikina City. Mama, Papa, I love you. Kay Ginger, Ate Rose Ann. And of course, salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin gabi-gabi, sa mga hindi na naman yung mga comments. Pasensya na po kayo. News at 1 po bukas at sa linggo naman, The Real Score, DJSR Sports Radio 918. Salamat po. And my wife, Queenie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, kay Kuya King at saka kay Kuya Bunso. And happy birthday kay Dave Coros ng PBA. At saka kay Dennis Gasgonia, kasama natin sa trabaho. At nakalimutan ko, bukas ko na babatiin. Alright, maraming salamat din Sports Radio Family. At mamaya DWBR 104.3 FM 9 to 10 Sports Chat FM Edition. At ako si Dennis Principe. Megs Yoso. And Haji Camino. Hanggang sa aming pagbabalik bukas, ang inyong paboritong PTV.